Magandang araw, my grade 8 students. So welcome po sa ating Araling Panlipunan 8. So ngayon, nasa week 8 na po tayo ng ating lesson. So ang pag-aaralan na po natin ay about na po sa Confucianism. So ano ba yung Confucianism? So naniniwala po ang founder na si Confucius na ang mga tao ay likas na mabuti at ipinanganak na may o moral virtue. Ayon sa kanya, ang moral virtue na ito ang dapat na ginagamit upang mapanatili ang kaayusan ng lipunan at magkaroon ng mahusay na pamahalaan. Masidhi niyang itinulak ang pananaw na ang pinuno ay dapat isang mabuting taong namumuno sa pamamagitan ng halimbawa. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng edukasyon sa pagpapalabas ng likas na kabutihan ng bawat tao at naniniwala rin siyang mahalaga sa pagpapalaganap ng kaayusan at ang pagtanggap sa kinalalagyan ng bawat isa sa lipunan. Ayon kay Confucius, ang mga nakatataas ang may pananagutan para sa nasa ilalim nila at dapat maging magandang halimbawa sa kanila. Naniniwala rin siya na ang mga lalaki ay mas mataas kaysa sa mga babae at ang matanda ay mas mataas kaysa sa mga bata. Sentral sa Confucian ethics ang Ren na kumakatawan sa benevolence, love, goodness at humanity. Iba pang Confucian virtue ay ang mga sumusunod: righteousness or yi, propriety or li, wisdom or shi, trustworthiness or zin, at filial piety or shao. So ang filial piety po ang itinuturing na pinakamahalagang katungkulan. So ang kahulugan po nito, it is a virtue of respect for one's parents, elders, and ancestors. So malaki pong ginagampanan po ng filial piety. Ibig sabihin, ito po ay mataas na pagrespeto po sa ating mga magulang, mga nakatatanda at ng ating mga ninuno. So ang Confucianism o ang aral ng Confucianism ay matatagpuan po sa mga libro gaya ng sa Five Classics. Ito po ay nakapaloob sa Five Classics. Ito po ay ang mga sumusunod. Yung One Ching po, ito ay naglalaman or tinatawag din na Book of Changes. Habang yung Shu Ching naman po, ito ay Book of History. Yung Shi Ching naman ay Book of Poetry. Then ang Li Chi ay Book of Rites. Then Chun Chui, ito ay tinatawag na Spring Autumn at nakapaloob din po dito ang 4 books. So ang Confucianism po ay isa sa pinakamahalagang pilosopiyang nagkaroon ng malaking impluensya sa panahon ng imperyo sa China. Ang mga turo at kaugaliang ritual nito ay nabigyan ng mahalagang posisyon sa imperial courts pati na rin sa edukasyon ng mga taong nagsisilbi sa bureaucrasyang sibil. So bilang isang filosofiya, nakatuon ito sa mga prinsipyo ng kagandahang asal, practical wisdom, at tamang pakikipag-ugnayan. Naimpluwensyahan din ng Confucianism ang katangian ng pamamahala ng Chu sa pagbibigay diin nito sa kahalagahan ng maayos na pamamahala sa pamamagitan ng kabutihan at tamang asal o pag-uugali. Subalit noong panahon ng Han Dynasty lamang naging official or officially favored teaching ang Confucianism. So sinundan naman po ito ng Qin or Qin Dynasty noong 221 to 200 BCE. So noong 221 BCE, nagtagumpay ang pinuno ng estado ng Qin na mapag-isa ang China matapos po niyang talunin ang huli niyang mga kalaban noong Warring States period. Ang titulong ginamit niya ay Shi Huangdi or Shi Huangti na ang kahulugan ay unang emperador. Sinimulan niya ang mahahalagang pagbabagong nagtatag ng isang sentralisadong pamahalaang suportado ng isang mahusay na bureaucracia. Sa prosesong ito,
Naalis din ang lahat ng bakas ng feudalism po mula sa China. Then yung legalism po, ito po ay dito ay nakapaloob na reward should be rich and certain so that people will be attracted by them. And laws should be uniform and steadfast so that the people will be familiar with them. Consequently, the sovereign should show no wavering in bestowing rewards and grant, no pardon in administering punishment, and he should add honor to rewards and disgrace to punishments. When this is done, then both worthy and unworthy will want to exert themselves. This is according to Han Fei Chu. So matagumpay po na nagpakatatag or nakapagtatag ng isang uniform totalitarian state ang Qin Dynasty. So sa pamamagitan po ng paggamit ng legalism bilang pangunahing batayan po ng pamamahala at pamumuno. So nabanggit po doon yung reward system and punishment system. Sinasabi po sa legalism na kapag po ang tao ay gumawa ng tama, bigyan po siya dapat ng karampatang reward o gantimpala. Ngunit kung siya naman po ay nagkamali, dapat po siyang bigyan ng kaparusahan. Para po dito po, hindi po pamarisan ng marami, pero sinabi din po na dapat po ikaw ay kumbaga steadfast at the same time strict po in implementing these rules. So para maging pantay-pantay po at wala pong bias or kinikilingan po pagdating po sa pagpapatupad ng legalism or ng batas na ito. So si Han Feichu po ang nagtatag ng legalism at isa siyang mag-aaral ni Hun Chu, isang Confucian philosopher na hindi tulad ng mga nauna sa kanya ay naniniwala na ang mga tao ay likas na depraved, selfish, greedy, and lustful. Gayunpaman, nanindigan siyang maaaring matuto ang taong maging mabuti sa pamamagitan ng edukasyon at acculturation. Naniniwala si Han Feichu na ang tao ay magiging mabuti sa pamamagitan ng mga batas ng estadong magsisilbing pinakamataas na kapangyarihan sa buong kaharian. At ang lahat ay mapapasailalim sa batas or no, lahat ng mapapasailalim ng batas kasama po yung pinuno. So ito ay isa or pinatupad sa pamamagitan ng sistema ng gantimpala o parusa. Bibigyan gantimpala ang mga gawa kung saan ang mga tao at estado ay nakikinabang habang ang mga kilos na nagdudulot naman ng pasakit sa tao at estado ay paparusahan ng matindi. Sa loob ng 14 na taon ng pamamahala, ang emperador ng Qin Dynasty ay nagpatupad ng mahahalagang mga proyekto at programa na nagbigay daan sa pagbagsak ng kanyang dinastiya. Alinsunod sa turo ng legalism, ng paggawa para sa kapakinabangan ng mga tao, sa pilitang pinagtrabaho ang libu-libong mga tao para itayo ang Great Wall sa Hilaga at maghukay ng mga kanal para sa irigasyon para sa pagsasaka. Ang mga pananaw na taliwa sa direksyon ng pamahalaan ay may katumbas na marahas na parusa. So ito po yung Great Wall of China. So napakaganda po at talagang napakatibay. Ngunit ito pala ay mayroong kumbagang kontrobersya or isyung nakapaloob. So ang lahat po ng ibang schools of thought ay ipinagbawal at kanilang mga kasulatan ay sinira. So ang marahas po na implementasyon ng mga batas ay umabot sa kasukdulan noong ang mga simpleng krimen ay binibigyan din ng malulupit na parusa tulad ng pagpupugot ng ulo o pagputol ng kamay o paa. Dumating ang panahon kung saan nag-alsa ang mga taong nagtapos sa paghahari ng Qin Dynasty. So si Mocho naman po, pagtanggap niya sa mga idea ni Mocho ay hinggil po sa utilitarianism naman na ang nagpapalaganap sa pananaw ng mga trabaho na nagbibigay ng pakinabang sa iba pang dapat na suportahan. So dahil dito, ang pagsasaka po ang nananatiling haligi ng ekonomiya ng China at isinailalim ng legalism ang mga tao sa batas na nagpapalaganap ng pamamahala batay sa batas. So ibig sabihin po ang namayani ay ang itinakda ng batas
at hindi ang kalagayan o kayamanan o posisyon ng tao sa lipunan. Kumbaga po, fair po ang labanan dito. Hindi porke mayaman ka, hindi ka na po, makakatanggap ng reward or ng karampatang parusa. Then, nangangahulugan din na sa harap ng batas, ang lahat ay pantay-pantay, gaya ng nabanggit ko. At tinanggap din ng ideya ni Mochu ang hinggil sa uniform standardization ng batas at kultura. So ito ay nagbigay daan sa pagkakaroon ng iisang pamantayan, ang kultura ng China kung saan po ang pamamaraan ng pagsulat, ang sistema ng kaperahan, ang weights and measures, pati na rin ang sistemang philosophical ay ginawang pare-pareho. From the word itself, uniform po. So, naging pare-pareho po sila. Uniform standardization sa batas po at kultura. So, sinundan naman po ang Qin Dynasty ng Han Dynasty. So, ang Han Dynasty po ay maaaring hatiin sa dalawang panahon. Una ay ang former Han or Western Han na naganap noong 206 BCE to 9 CE. Then, ikalawa po ay ang later Han or Eastern Han noong 25 to 220 CE at ito po ay itinatag ni Liu Pang o Liu Bang na ang Han Dynasty po pagkatapos niyang matalo ang hukbong sandatahan ng Qin sa Wei Valley noong 206 BCE sa gitna ng malawakang rebelyon laban sa pamumuno ng Qin at siya ang kauna-unahang emperador ng Han Dynasty. Pinagbuklod-buklod nito ang ilang feudal states sa pamamagitan ng kapangyarihang militar at ng sistema ng alyansa na pinalakas sa pagpapakasal sa pagitan ng iba't ibang pamilya. So gumamit din po ito ng tributary system at gayunpaman sinunod din nito ang ideolohiya ng isang sentral na pamahalaang nagawa ng Qin Dynasty sa pamamagitan ng marahas na pamamaraan ng legalist at ang Confucianismo at Taoismo ang naging focus ng Han philosophers. Ayon naman sa Han synthesis, the universe is run by a single principle, the Tao or the Great Ultimate. Ang dalawang prinsipyong ito ay may dalawang magkasalungat na prinsipyo, ang yin at yang. Ang yin ay kumakatawan sa puwersa ng completion and degeneration at ang mga prinsipyo ng femaleness, moon, cold, darkness, material forms, and submission. Ang yang naman po ang kumakatawan sa puwersa ng paglikha at ang prinsipyo ng maleness, araw, init, langit, at dominance. So ayon po sa kay Lao Tzu, the unnameable Tao is the beginning of heaven and earth, and the nameable Te is the mother of all things. So si Lao Tzu po ang nagtatag ng Taoism or the way of virtue. Ayon sa kanya, ang Tao o the way of virtue ay ang likas na kaayusan ng mga bagay-bagay. Ito ang pinagmula ng lahat ng nilikha at ito ang puwesang dumadaloy sa lahat ng buhay or buhay na bagay. So maganda rin po yung quotes na motivational quotes na sinabi po ni Lao Tzu. So if you are depressed, you are living in the past. If you are anxious, you are living in the future. And if you are at peace, you are living in the present. Okay. So, ang te ay ang manifestasyon ng tao sa loob ng lahat ng bagay at nakakamtan ng isang tao o bagay ang mga pakikiisa sa orihinal na katangian nito kung taglay nito ang kapunuan ng te. Sentral sa turo ng Taoism ang konsepto ng yin at yang na kumakatawan sa balance ng mga salungat na puwersa sa sansinukob. At para makamtan ang balance sa pagitan ng yin at yang, itinuro ng virtue ng Wu Wei o pagkilos sa pamamagitan ng di pagkilos. So ito ang pagsunod sa likas na kaparaanan ng mga bagay-bagay. So halimbawa po nito, quote-unquote, practice of going against the stream, not by struggling against it and thrashing about, but standing still and then letting the stream do all the work. Okay, so pinapaliwanag po dito na kumbaga halimbawa daw po parang ito ay imaginein mo
nakatayo ka po doon sa isang ilog na may running water. So kapag malakas po yung alon, so 'di ba laging sinasabi sumabay ka po sa agos. Pero dito, you have to practice po going against the stream, not by struggling against it. So kumbaga stand still. Manatili ka doon, hindi mo siya kakalabanin pero manatili kang nakatayo doon habang patuloy lang pong dumadaloy po yung tubig. Then, ang Taoism po or Taoism o ang Tao Te Ching, ito po ay tinatawag. So, meron pong tatlong aklat po na tala. So, ang Tao Te Ching, ito ay classic of the way and its power na sinulat po ni Lao Tzu. Meron din pong isang libro na walang pamagat na isinulat po ni Chuang Tze at yung Wan Ching po na The Book of Changes. So, meron din pong tala or kasaysayan tungkol po sa China bilang isang estadong Confucian. So si Wuti, so siya po, sa ilalim po ng emperador na si Wuti ng China, idineklara po ang isang estadong Confucian. So ipinag-utos niyang lahat ng canonical scholars na nagtuturo ng mga aklat na hindi Confucian ay alisin sa kanilang posisyon sa imperial court noong 135 BCE. Ito ang nagtatag sa Confucianism bilang natatanging turo, kinilala at pinahintulutan ng imperial court. Ito ang nagbigay daan sa pagtanggap ng pagpapahalaga sa kanya-kanyang katungkulang moral, mga pamantayang pampamayanan at pananagutang pampamahalaan. Naging sapilitan ng pag-aaral ng mga Confucian classics at ginamit ito bilang batayan ng civil service nomination system. Nangangahulugan na ang mga opisyal ng bureaukrasya ng pamahalaan ay kinakailangang may taglay na karunungan at kabutihan. Napatunayan din ni Wuti na isa siyang mahusay na pinuno. Napalawak niya ang kanyang teritoryo patungong kanluran hanggang Tarim Basin sa pamamagitan ng mga kampanyang militar na kanyang inilunsad. Ito ang nagbigay ng seguridad para sa mga caravan trader na maglakbay ng ligtas sa ibayo ng Central Asia. Ito ang nagtatag ng caravan route na nag-uugnay po sa China sa kanluran na makilala bilang Silk Road. Ito rin ang nagbigay daan sa pagpapakilala ng Buddhism sa China at ginawa rin niyang legal ang privatization ng mga lupa at ito ang nagbigay daan sa pagdami ng mga pamilyang nagmamay-ari ng lupa habang ang mga magsasaka ay napilitang ibenta ang kanilang mga lupa dahil sa pagkasira ng kanilang mga pananim at limitadong kita. Noong 924 CE naman, ang China ay pinamunuan ni Wang Mang, isang reformer at miyembro ng pamilyang nagmamay-ari ng lupa. Matagumpay niyang pinamunuan ang isang pag-aalsa laban sa mga pinununghan. Sa huli, mapapatalsik siya ni Liu Shu, isang miyembro ng Liu royalty. So ito ang naging simula ng Eastern Han or Later Han. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang pinuno ng dinastiyang ito sa pagpapatupad ng mahahalagang reforma sa lupa. Lalo pang napabigat ang suliraning hinarap nitong katiwalian sa bureaukrasya at panunuhol. Nag-alsa ang mga magsasaka at ito ang naging hudyat ng simula ng paghina ng sentral na otoridad at naglipat ng mga kapangyarihan sa kamay ng mga lokal na gobernador at mga warlord kahit na nagtatagumpay ang mga pinuno ng Han sa pagsupil ng rebelyon. At ang pag-usbong ng Three Kingdoms ang huling hudyat ng pagbagsak ng kapangyarihan ng Han. So hanggang dito na lamang po nagtatapos ang ating topic for week 8. So congratulations, nakatapos na po tayo ng isang quarter. So be ready po for your first periodical test. I hope you learned something today. So goodbye and thank you. See you around.